Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 12, 2025. Patuloy po natin pag-usapan ito pong panibagong kontrobersiya na bumabalot kay Vice President Sara Duterte kung saan ang di umano'y dati niya pong bagman na si Ramil Madriaga ay siya na ngayong tumutuga laban sa kanya. Kumakanta na po ito pong si Ramil Madriaga sa kanyang 5 pahinang sworn affidavit. Binanggit niya po ang kanyang mga naging partisipasyon, partikular sa paggasta ng confidential funds at saka yung mga parating daw po na pera mula po sa drug lords at POGO para po kay Vice President Sara Duterte. Sa video o interview na atin pong papanoorin at re-reaksyonan, ang kanyang abogado ay sasabihin kung ano ang mga kadahilanan kung bakit po ngayon ginagawa ito ni Ramil Madriaga. Pero ang pinakasama rin po nito mga tol, gumaganti ito pong si Ramil Madriaga sapagkat si Harry Roque sinampahan po siya ng kaso. Ang private law office ni Harry Roque ang siyang special prosecutor para sa kasong kidnapping na kinakaharap ngayon nitong si Ramil Madriaga. At wala daw pong ginawang tulong itong si Sara Duterte. Kaya masamang-masama ang loob po ni Ramil Madriaga dahil sa likod o sa kabila daw po ng napakalaking kontribusyon nito sa kanyang political career at ang mga utos na confidential ay kanyang sinunod ni isang tulong wala daw pong natamo mula sa Vice Presidente itong si Ramil Madriaga. Pakinggan po natin ang interview kay Attorney Raymond Palad, ang tumatayong abogado nito pong si Ramil Madriaga. Also joining us this afternoon, Attorney Raymond Palad, lawyer of Mr. Ramil Madriaga. Madriaga is accusing VP Sara Duterte and her husband of alleged dealings with drug lords and offshore gaming operators in an affidavit that he subscribed and swore to, I think, November 29 of 2025. Attorney Palad, magandang umaga po. Magandang hapon po. And thank you for Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo sa mga taga-panood ninyo. Yes, sir. Yes, sir. Sir, to begin with, sir, can you give us a status of Mr. Madriaga before anything else? Exactly what is his status now? Where is he? And what is his condition? Ngayon, nakadetain siya sa Annex 2 sa Bikutan facing the kidnapping case sa RTC Manila. Ang Annex 2 Bikutan ay matatagpuan po sa Camp Bagong Diwa. Ito po yung place ng National Capital Region Police Office. Kaya napaka-secured po nito. Bakit po ba dyan ang annex ng Manila City Jail? Manila City Jail po ang pinag-uusapan po natin dito. Kaya basically, magkaiba po yung syudad eh. Kumakaharap si Ramil Madriaga ng paglabag sa batas na di umano ginawa niya somewhere in Manila. Kaya ang kaso niya po ng kidnapping ay nasa jurisdiction po ng Regional Trial Court of Manila. Pero siya po ngayon ay nakakulong sa Manila City Jail Annex located in Taguig City. Bakit doon? Kasi sinasabi na ang mga nakakulong daw po dito sa Annex 2 ay mga high-profile inmates. At dahil high-profile inmates po sila, kailangan very secured yung kanilang location. At alam naman natin na ang kampo po ng kapulisan ay isa po sa pinaka-secure na lokasyon sa mga detainee. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Hindi po siya convicted na sa prosecution sa evidence po yung case niya lang. So he is currently in jail with a pending court case for kidnapping. Ito yung second case nga sa kidnapping, di ba? Tama po. Yung una na-acquit na siya ron eh. I think August 1997. And ito pong case na to, I think na-detain siya 2022. 2020, sir. I think July I 23. think, yeah. I think that's right. 2023. Yes, sir. Yes, sir. But sir, I've scanned through the affidavit that he subscribed and swore to. What exactly do you want to establish with the affidavit, or what is the intention of the affidavit? Well, before we prepare yung affidavit na yun, we asked him to write mismo sa piece of paper yung kanyang mga nalalaman doon sa sinasabi niyang mga pogo money, mga drug money, and other irregularities. I-compare natin kay Orly Gutesa, ang testigo ni Senador Rodante Marcoleta. Yung testimonya ni Orly Gutesa, bigla na lamang po itong lumitaw. Walang handwritten notes, walang kung ano, walang cross-examination na nangyari. Basta lumitaw siya sa Senado at binasa niya na yung kanyang sworn statement, pero kino-coach pa rin
nitong si Senador Rodante Marcoleta. Dito po kay Ramil Madriaga, along this interview mga tol, mai-establish ni Attorney Falad na talagang out of his mind and heart yung mga sinulat niya, no? Kaya ang ginawa po ni Attorney Raymond Palad ay tinatranscribe na lang nila ito into a good format, no? Para mas maintindihan ng publiko in particular. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Ano na panunungkulan niya doon sa team ni BP Sara at ni Commodore President Duterte. So we have two sets of handwritten notes niya which we prepared in the affidavit form. At lahat ng galing yung information na yan, inayos lang namin siya para talaga maging presentable dahil na hindi natin maintindihan sulat talaga niya. Yes, sir. But when you say we asked him to write it down, who are you referring to? Well, may kasama kong isang lawyer noon. So, nung makaharap ko siya, marami siyang gustong ikwento. Sabi ko, bigyan mo ko ng mga topic na talagang alam ko yung details para ma-check ko kung talaga may personal knowledge. Kaso, nag-start siya magkwento. Of course. And check namin yung Facebook niya. Nakita naman namin yung connection niya na talaga nagtrabaho siya, including rendering technical services doon sa BP SPG na sinasabi niya yung specialized trainer siya. Marami na-open ko yung Facebook niya. Doon mo makikita talaga na talagang connected siya sa team o sa grupo ni BBC at sa iba pang mga empleyado sa office na Kahapon, pinakita ko na po sa inyo yung mismong Facebook page po nitong si Ramil Madriaga. At doon, na-establish na nga po natin kung gaano po kalapit ito pong si Madriaga. Meron pa nga po silang personal na konversasyon sa pamamagitan po ng isang cyberspace. Hindi ko alam kung yun po ba ay Zoom, Viber, Messenger, or kung anuman. Pero makikita po ninyo doon na talagang meron silang koneksyon sa isa't isa, maaaring bilang isang political leader sa panig ni Madriaga at isang political figure sa panig ni Vice President Sara Duterte. Specifically, yung pagiging convener niya o founder ng ISIP. Ito po ang ibig sabihin, Inday Sara is my president. Kaya mahirap po talagang itanggi ng parte ni Duterte at ng mga supporters nito yung sitwasyon ngayon. Bagamat ang lumalabas sa kanilang naratibo ngayon para po ipagtanggol si Sara Duterte ay kapangalan lamang daw po, si Ramil Madriaga. Ewan ko kung paano nila tinatanga ang kanilang mga sarili, mga tol. Assuming for the sake of arguments, nakapangalan. Pero paano nila ipapakita ngayon na itong mukha ni Madriaga ay iisa doon sa sinasabi nilang kapangalan? Ano yon? Kamukha lamang. Mga tanga lang ang peg, ano? Yes, but I mean to ask, sir, what is his motive or point? Why did he come forward to tell this story? What did he want to happen? Yeah, pero sa interview na pinakata ko yung una niyang sulat sa amin, yung sulat na sinamarize niya. Alam niya na maraming nadadamay dito sa paglabas niya. Pero ang term nga niya is that he is Sabi nung isang manonood, burado na po, top 1. Ganun ba? Hindi na ba makita? Tingnan natin kung burado na, no? Kasi kahapon, salamat at naisa-isa po natin yan. Dahil kahapon, ay dahil ngayon, kung sinasabi niyong burado na, pero hindi pa yata, oh. I see. Burado na nga mga tol. Nagawa na nila ng paraan na i-hide yung account nitong si Madriaga, oh. Salamat at naidokumento natin kahapon. Na-screen record natin yon. Pinakita ko sa inyo from top to bottom. Kaya kahit binura nila yon, meron tayong copy sa ating video. Kala nyo, Pero baka malagay sa alanganin ng buhay natin, Anyway, ganun talaga ang buhay. Tuloy tayo rito. prepared to face the consequences. Maraming makukulong, maraming ma-affect. Pero handa na raw niya itong gawin para mailabas niya yung mga nangyari sa kanya at magkaroon din daw ng justice sa pinaglalaban niyang kaso na isinad niya kay former spokesperson Attorney Roque. So, kasi tulad simulan natin. Attorney, I'm so sorry. Hindi ko sure if naintindihan niyo pa yung tanong niya. Ano po yung motibo? What is the motive for writing the affidavit? What does he want to happen? Yeah, actually, yan din ang tanong ko sa kanya. Alam mo pa pala mo rito sa ginagawa mo. Sabi siya, wala kang hinihing kapalit dito. Attorney, tulungan mo lang. Ito na, yung mga kadahilanan kung bakit lumabas itong si Madriaga at nagsasalita na ngayon.
tuloy po natin pakinggan, mga tol. Ako kasi naniniwala talaga ako dito sa sitwasyon ngayon. Ako doon sa kidnapping case, so represent ako ng 3. Tapos, gusto ko kasing umundar yung kasong natulog sa ombudsman na ipinal niya kay Atty. Roque and other people regarding doon sa non-grabbing activities sa bataan na supposed to be gagawin natin sa Poco Township. Ang feeling niya, nakapayaan siya, inakuto na siya ng mga taong tinulungan niya. So, ano yung galit ni Madriaga na at kami kung ginawa sa inyo mga confidential matters, pick up ng pera, delivery ng pera. Tapos, nung dinimanda siya ng grupo ni Atty. Roque, hindi daw siya tinulungan ni Bibi Sara. Yun, masamang masapatan. Okay, so personal retribution. Kumbaga, this is a very personal issue to him because feeling niya hindi siya tinulungan in the end. Hindi siya tinulungan. Siguro isa yan sa mga motibo niya. On the other side, nung tinanong ko siya, bakit naman kasi kailangan mo bang i-demanda si Atty. Harry Roque ang tahimik ng buhay mo? Kasi sabi niya, Atty. bilang Intel Security Officer dati Intelligence, umiral yung pagka-Intel Officer ko na makakita ako ng mga Chinese military, paramilitary person doon daw sa lote, doon sa Bataan. Sa tahimik yung buhay niya, nagsimula siya ng problema, nag-boomerang siya sa kaso ng kidnapping. Kaya siya nakakulong ngayon. Pero Tony, anong connection niya doon sa lugar na yun sa Bataan? Bakit siya nakakasama ron? Ang best niya sa akin is that binigyan siya ng extra work as bodyguard, security officer ng isang Chinese family na related din sa Pogo. Oo. Tapos, So, extra income yun. Then later on, nung nakita niya na may mga parang Chinese-looking person doon sa lote na yun, I think 47 hectares yun, nagkukuha siya ng picture, then nag-file siya ng kaso sa ombudsman. Doon na nagsimula yung problema niya. At later on, pinakusahan siya ng pamilya, pinapatayan niya ng kidnapping, at ang nag-lawyer private prosecutor, yung law office na Atty. Roque. Doon na nagsimula yung problema nila. so nag-aaway-away actually, yung Parang naipit dito si Harry Roque, mga tol, sa tingin ko lang. This is my speculation, ano? Kasi ang akusasyon kay Harry Roque, parte siya ng qualified human trafficking. Ibig sabihin, involved siya sa aktibidad na illegal ng Pogo. Tapos, si Harry Roque malapit kay Vice President Sara Duterte. Si Ramil Madriaga malapit kay Vice President Sara Duterte. And accordingly, si Sara Duterte involved din sa pagtanggap ng pera mula sa Pogo. Ngayon, naipit sa nag-uumpugang bato itong si Harry Roque at the same time si Ramil Madriaga. Pati si Sara Duterte. Kasi tumatanggap siya ng pera mula sa Pogo, di umano. Si Harry Roque parte ng Pogo. Anong gagawin ngayon? Ilaglag si Ramil Madriaga. At ganun nga yung nangyari. Pinabayaan siya, di umano, ni Sara Duterte. And siguro, nung nakikita na ni Sara Duterte na, baka pumutok sa atin ang ginawa natin, tinry niyang ayusin ang sitwasyon. At kinumpirma ni Atty. Palad dito sa interview na ito na 2 beses dumalaw nga itong si Sara Duterte. At ito po ay matagal nang ibinlag ni Pebbles Talaquera, mga tol. Huwag mong i-take credit, Ramon Tulfo. Pabida si Ramon Tulfo, pinalalabas niya na siya daw po yung nag-expose ng impormasyon na ito. Ang nag-expose nito, si Pebbles Talaquera, hindi ikaw, Ramon Tulfo, maisingit ko lang, mga tol. At yun na nga, 2 beses dumalaw daw, kumpirmado, ayon kay Ramil Palad, itong si Sara Duterte para ayusin ang sitwasyon. Ang naging sitwasyon pa nga dito, ayon sa kwento nitong si Pebbles Talaquera, marapatin po nating puntahan yung pinaka-ebidensya, no? Kasi maganda po yun para naka-fact-based po tayo dito. Kay Laitera mo nakita ko yun Laitera. Ito. Senior ni... Ay, hindi pala kay Laitera. Kay Ashley Garbin pala. Sorry. Kay Ashley Garbin. Puntahan natin yung post ni Ashley Garbin. At senior niya kasi yung post ni Pebbles Talaquera months ago. Ito yung post ni Mamshi Pebbles Talaquera about the issue ni Ramil Madriaga. Ang caption dito nitong si Pebbles Talaquera, basahin ko po sa inyo. May 10 ito, May 10. Kaya Ramon Tulfo, huwag kang mag-angkin ng hindi na sa'yo. Ang hilig mong umangkin ng
isang bagay na hindi naman sa'yo. Ibigay natin ang credit kay Pebbles Talaquera. Alam mo, Harry Roque, kung masamang tao taong sila Rosendo Madriaga at totoong may kinidnap sila, at gaya ng sinasabi mo na notorious kidnapper, hindi ito gagawa ng ganitong sulat na nagmamakaawa na tulungan siya. Ang mga totoong masasamang tao kapag nakulong, deadman na sila. Tanggap na nila yung kasalanan nila, kumbaga sanay na wala nang susulat pa. Itong si Rosendo Madriaga, ginamit mo para taniman ng kaso sila Ramil Madriaga. Bukayo ka akla kasi June 2022, nangyari kidnapping, pinahuli mo sila Ramil Madriaga at grupo niya ng July 2023. Pinalipas mo pa ang isang taon. Tapos, nung nahuli na si Ramil Madriaga, ni-raid nyo pa ang bahay, bakit kailangan pampuntahan yung bahay, hawak nyo na silang lahat, di ba? Anti-kidnapping group, pati mga computers, motor, sapatos at alagang aso ni Ramil Madriaga, bakit binitbit nyo? Kailangan talagang suriin tong kaso na to. Tinorture si Rosendo Madriaga, kaloka. Kaya as early as May, tinututukan na ito ni Pebbles Talaquera. At may pagkakataon pa na mismong si Pebbles Talaquera ay dumalaw sa selda nitong si Ramil Madriaga. Kanina ko nakita ang scenario kay Madam Ellie. Puntahan natin yung shared post ni Madam Ellie. Dali nire-recall ko lang yung mga pangyayari mga tol Kasi, ito. Oh, ito yung ebidensya Naka-stampa nga sa kamay ni Pebbles Talaquera. Yan Manila City Jail Annex 2. Visitors number P-58. Pebbles Talaquera. Kaya ang hirap na i-take credit, Ramon Tulfo. Ang hindi para sa iyo, wag mong kunin. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. At tiyak ng amo, saka yung kliyente ni Harry Roque. Yun ang pinagmulan nun. Yun ang pinagmulan po nun ay yung pamilya kung saan sila nagpa-bodyguard. Yun ang nagreklamo ng kidnapping. Tapos ang nagrepresent ko sa victim, si Atty. Roque. And then, Bakit saan na-file kay Atty. Roque ng reklamo? kasi meron daw siyang mga nakita mga Chinese paramilitary doon sa lote. Kung saan gagawin parang Pogo Township yung lote na yun. Oo. Yes, umiral yung pagiging makabayan daw niya. Kaya nagsumbong siya sa intelligence, sa ombudsman, pero pinatulog na daw yung kaso. Tapos, bumerang na yan, later on, may kasong kidnapping, ang nagdemanda mismo, kung sino yung binapatayan niya, siya ang pinalabas na nag-kidnap, at nung sabi daw na, yung office na daw. Okay. Anong status ngayon ng kasong yan involving Harry Roque? Status ngayon? Nasa prosecution evidence pa, I think ang hearing is December 12, tomorrow. Last week, nasa prosecution evidence pa. Meron ba kayong patuloy sa attorney? Halimbawa yung mga sinampal niya sa ombudsman, etc. Meron lang ako ng first page. Meron lang ako ng first page. And ang latest info is that natutuwa nga siya ng public si Ombudsman Remulla. Kumandar na yung kaso na natulog ng ilang taon. Naglabas na lang sa PINA, pero require na yung mga respondents. Yan, updated din dyan si Pebbles Talaquera. Kasi totoo naman, nang maupo na bilang ombudsman si Boyong Remulla, pinost nga rin niya ni Pebbles na na-action na gumugulong na ngayon yung reklamo ng mga Madriaga laban kay Harry Roque. Nakapost din yan sa page nitong si Pebbles Talaquera. Babalikan natin yan mamaya mga tol. Ito yung page nyo. Pebbles Talaquera 4NA. Pero yung ibang mga posting niya kasi, nandun sa isang page niya na Pebbles Talaquera 2.0 yata yung pangalan. Pero tapusin muna natin itong interview kay Atty. Ramil Palad. Doon sa demanda niya. Kung nakapahinga sa ombudsman, Sorry, Atty. Raymond Palad. after this interview, I can say yung first page of demanda niya. Pero kailan ba niya pinail yung unang-unang complaint niya? Anong taon yun? Hindi ko masisyon, hindi ko yung lawyer. Kasi yung Pogo, nag-umpisa yan noong panahon lang ni President Duterte. Definitely, bago siya Hindi po totoo yan. Doon lang tayo sa katotohanan mga tol. Ang Pogo po ay hindi nagsimula sa panahon ni Rodrigo Duterte. Actually, ang first-hand information ko dito, personal knowledge ko, ay panahon ni Aquino. Bakit? Nagbantay po kami niyan. No? Pulis pa po ako noon. Oo, hindi tama dahil parang moonlighting yung sitwasyon. Pero may magagawa ka ba? Kung may order sa'yo mula sa taas, bantay ka dito. Di ko na babanggitin kung sino. Kahit magkapit-pitan tayo ng bayag dito, di ko babanggitin.
Pero personal knowledge ko na may mga pogo na nung mga panahong iyon at isa po ako sa nagbantay sa Big Boss. Sa Big Boss. Pero ang pogo nagsimula during the time of Macapagal administration. Nagsisimula na yan, yung internet gamings. Kaya mali po yung premise na hindi ko pinagtatanggol ng Duterte. Doon lang tayo sa katotohanan. Nagsimula ang internet gamings nung sumusibol na ito sometime in 2000 onwards. Nung pumuputok na yung internet. Pero yung personal knowledge ko, uulitin ko sa inyo during Aquino administration dahil nagbantay ako mismo. 2,000 per day ang bayad sa akin noon. Pero hindi naman tumagal. No, kasi mas nag-focus ako sa pagtuturo dahil yung alam ko yun ang legal. Okay? Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Pero lumala, pinalala sa panahon ng Duterte administration. Ano, nagsampa siya ng kaso sa kidnapping at sa ombudsman na pinatulog daw. Ah, Pero attorney, if I may, let me get now down to the brass tacks sa affidavit na pinirmahan niya noong November 29. He had several assertions in his affidavit. I'm wondering if he can prove these assertions kasi among them, sinabi niya, may dinalang 2 sasakyan ng DepEd pa ginamit containing several duffel bags of up to 30 plus million each. And these were distributed to various places, Laguna, isang comedy bar, pati sa office ng ombudsman. Does he have anything with which to prove these allegations or assertions, whether it's photographic or video or GPS, findings, anything that could back this up? Actually, tinanong ko rin po yan. Ang sabi niya, lahat ng operation na ginagawa niya to, kumukuha siya ng mga pictures using his cellphone. Pero nung ma-arresto siya, doon sa kaso ng kidnapping, 3 mobile phone niya, kinumpis ka ng mga pulis at yun, nakasurrender sa RTC Manila. Na hanggang ngayon, hindi naman siya ginamit ng prosecution as evidence to prove yung relationship sa... Ito, napakahalaga nito. Yung sinasabi na Atty. Raymond Palad dito, na merong cellular phone na nasa kustodiya ngayon ng Regional Trial Court diyan sa Manila. Bakit? Kapag ang pinag-uusapan na dito, national security, maaaring yung cellphone na yon ay i-request sa kustodiya ng korte at masuri. At sinasabi ni Ramil Madriaga, nandoon ang napakaraming mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Aabangan natin yan, mga tol. Kidnapping. So, darating yung time, mabubuksan natin yung mobile phone na yun. At siguro makukuha natin yung mga pictures na sinasabi niya, nag-iwan ng pera sa mall, kung saan siya... Kasi mahilig siya mag-picture. Pati daw yung mga Chinese na mga paramilitary sa loob ng property, may mga pictures daw siya nun. Sabi ko siya, madaling magsabi, pero kailangan natin ng proof. Dahil masyadong mabilis siya pagkakaloon na yun. Yung phone is still in the custody ng RTC. Pero pag pumasok na siguro dito yung issue ng national security, makakatapi na yan. Ma-forensic yan, natapit na talaga natin kung sino mga ka-text niya, kung kanino mga numbers ang nandoon. Na sinasabi niya, lahat nito mga sinasabi niyang mga numbers na ito ni former President Duterte, naka-save sa kanya yan. Number ng iba pang mga nag-uutos sa kanya, yung mga text messaging nila nandoon at sa tatlong mobile phone niya. Iba-iba In yan. custody of the RTC. So we're supposing or we're assuming that these should be intact. Tama ho ba? Yes, hindi naman siya na forensic examination so hindi siya napabuksan. In fact, he will use that dun sa defense niya sa kidnapping. And siguro kung talagang magkakaroon ng opportunity, masakti na yan, maka-forensic examine niya, makikita naman natin lahat doon ng mga sinasabi niya, doon sa mga lahat niya na madala siya mag-take ng picture talaga sa mga operation niya. Itong grupong allegedly called ESTIP, Inday Sara is my president. Is this true? Is it Yes, actually, hindi yan talaga eksaktong pangalan yan. Yun lang yung talagang parang name na ginamit nila. Iba talaga Nasa SEC siya na-verify namin. But not Inday Sara, it is ESIP Pilipinas. Oh, It was Pilipinas. Ano Siya yung natin ang convener talaga. Siya natin ang convener. Sino pang ibang prominent people na kasama niya dyan, attorney? Dito sa ESIP. Sino iba pang mga prominent people, politicians na kasama niya dyan? Ang sabi niya, nung Kasi kung ganyan klaseng movement, syempre may mga kilalang tao na kasama ka dyan. Dahil ikaw, hindi ka naman masyadong kilala. ang sabi niya is that mga kasamahan naging classmates ni PC sa college of Los Angeles dyan. Particularly, isang nabanggit niya sa affidavit, yung Ombudsman Prosecutor Ryan Pilara. Isa yan sa mga kasama niya sa grupo. Ang convener siya, tapos co-founder at si Atty. Pilara. Kasi doon sa mga pictures na nakita ko, sa mga awarding nila, recognition ng mga works nila doon sa ESIP Pilipinas. It is registered sa SEC, na-check namin. So tapos the amounts that were cited in the affidavit, you have I think 33 million in one particular letter C.
1 billion pesos cash inside Supergandia. How do we know this to be to be an accurate accounting of the money involved? Kasi ang malaking pera to eh. 1 Yeah, billion. actually, tinatanong ko rin yan. Siyempre, sobrang laki niya. Sabi ko, binubilang mo ba? Binubuksan mo ba? Kumukuha ka ba? Sabi niya, may mga pagkakataon mismo na pag binigay sa kanyang kotse na may susi, sinasabi na kung magkano naman yan, o 1D yan, Mhm. o 800 yan, or 80 yan. Sinasabi sa kanya yung amount, let's say, may backdraft. Kung iiwan niya sa mall, alam niya yan. Ang sabi ko nga niya, attorney, siyempre, yung talaga ko, pag naglapag ako ng susi sa gulong, dinis Ganito yan, mga tol. Yung katanungan ni Ed Lingaw, best na masasagot yan during cross-examination. No? Kasi kapag ka tumindig bilang testigo na itong si Ramil Madriaga sa korte, syempre ilalatag ngayon niya ng prosecution sa harapan ng huwes o sa korte yung mga impormasyon na kanyang sinasabi. At as is yun, para sa prosecution, tama yun. Ngayon, i-test ng depensa kung sakali ng panig ni Sara Duterte yung kredibilidad ng testimonya, yung integridad nito, kung may katotohanan o wala. Sa pamamagitan ng mga tanong na yan, katulad ng sinasabi nitong si Ed Lingaw. Pero ako, so para, dahil hindi naman si Madriaga ang nagsasalita ngayon, pero sa mga pagpapaliwanag ni Atty. Raymond Palad, naniniwala ako dito. No, kasi napaka-normal talaga na kung ikaw ay isang intel, magte-take ka ng ebidensya, hindi pwede yung basta ka na lamang kikilos nang wala kang mga ebidensya. At tingnan natin kung ano yan sa hinaharap kapag ka ito'y umabot na sa korte. distansya lang ako, titingnan ko kung sino yung o sa picture ko, minsan mga tao ni TV, minsan related sa ombudsman, basta alam ko yung amount kasi sinasabi sa akin. Tapos yung dinidiscredit pa nga niya yung mga double bag, baka mo nasabing 30 o 35 yan o 40. Attorney, siyempre, binubuksan ko yan. Pag malawag ng pera, yung double bag na yan, alam ko yun, naglalaro sa 30. Pag siksik talaga yun, naglalaro sa 50 yan. Kasi binubuksan ko naman. Mhm. Ako talaga nag-ahatid, sabi niya, marami siyang binanggit ng mga places kung saan nag-ahatid. Siyempre, as lawyer, hindi naman sa nagtiwala agad. Impact habang ginagawa niya yung sa lesson niya, sinusulat niya. Ako may nagpa-protect sa amin sa kanya eh. Parang ngayon kasi maniwala sa kwento, kailangan natin sa trabaho niya. Ang unang in-establish na namin dyan, yung connection niya kay Bibi Sara, nakita ko yung Facebook niya, tapos yung mga photo na pinadala from the family, talagang nagtrabaho siya sa pamilya ng mga Duterte. Binigit pa ho yung Duterte dito sa pag Unfortunately, wala na yung Facebook ngayon, naka-hide na. Yan, Pero ang maganda dito, mga tol, ipakita ko lamang sa inyo, na-screen record po natin ito kahapon sa ating live stream. Balikan natin, ipakita ko lamang sa inyo, sa mga hindi po nakapanood ng live po natin kahapon, ito po yung screen record natin sa Facebook nitong si Madriaga. Pakita ko lang sa inyo. Ito. Yan. Buti na lang na screen record natin. Kaso lang, ang problema, natatakpan ng mga chat ninyo pala. Yung ibang mga bahagi. Pero kita naman. Yan po, bilisan natin. Yan, ang Facebook page ni Ramil Madriaga na ngayon, wala na po at hindi na po makita. Pero napakahalaga nito na screen record natin dahil pwede namang i-post yan tapos i-screenshot at isang digital evidence po ito na pwede pong magamit. Siguro di lang naman ako ang vlogger na nakagawa po nito kaya at least nakapag-save tayo ng copy. Saka kung isusupway na naman ang Facebook, mga tol, kaya naman nilang i-provide at muling buksan ang Facebook page na ito para po sa scrutiny ng ating law enforcement authorities. Balik po tayo sa pakikinig kay Atty. Raymond Palad. 22. Although mukhang through a call lang. Ang sabi niya, this delivery was later verified through a call from President Duterte himself who confirmed that the vehicle was received by those two men whose names I can no longer recall. But how is he certain that this was the President himself who made a call? Actually, sabi niya, ito mo yung phone ko, may code ako sa number ni former President at tawag namin. Ang code ko sa phone niya, I think MC. Yung iba ko CN, siya ang code MC. So, talagang nag-record siya talaga kay former President Duterte sa akin. Ano sa code? Ano po yung SP? Ang code niya is, kasi pag CN, City Mayor, pag MC, binalik na daw niya. So, yung iba daw sa code sa phone ni CN, sa kanya daw MC. City Mayor. Dati, yes, dati. Code nila yun eh. So, attorney, hindi to katulad ng kay Bicoy. Hindi na siguro. Testimony ni Bicoy eh.
Di ba? Meron pa daw pato sa likod. Yung daw yung bank account, etc. Actually, yung ginawa po namin yan, sir. Yung kanyang handwritten notes na sinamarize sa doon po, nakatabi sa amin yung sulat kamay niya. Mm. So, ako sabi David na to, pero sa sulat kamay, I have two sets ng salaysay niya na pinag-join lang namin yung statement. Baka talagang sa kanya galing to, inayos lang namin ito, namin dito. And So, nag-visit kami dyan since October last week. I think second week ng October, nagsisimula kami tumalaw dyan. Kaya na-heard kanina yung pagdalaw doon ni Baby sa Annex 2. Actually, confirm yung pagdalaw doon. Okay, I think sir. twice. Yes, confirm. Pagdalaw sa... Confirm. Yung pagdalaw sa Annex 2, it is confirmed. Mm. Nikki, What's what's the story behind that? Why is the VP still visiting this person, your client? Why is the VP still visiting him? And when was the last time? Ang alam kong pag-visit nangyari yung isa sa November. Hindi ko lang alam kung magkasunod sa November, pero November this year? this year, one time information na tumarap si BB. Minsan naman yung kanyang user, si Joyce Tapat. Meron silang pinalabas na plan to officer. Yun daw ang mga anak ng detainee pag-aaralin ng Office of the Vice President. Something like that. Alam nyo, nakikita akong motibo dyan, kukunin ang loob ng mga kapwa detainees ni Ramil Madriaga. At ito ini-speculate ko lang ito. Alam niyo uso yung mga riot-riot sa kulungan eh. Tapos pagka during riot, mayroong masasaktan o kaya mapapatay. Baka ganun ang gawin dito kay Ramil Madriaga. Kaya dapat ingatan ang kaligtasan ni Ramil Madriaga. Kahapon mayroong post si Pebbles Talaquera. Papalitan daw po yung warden ng Manila City Jail Annex 2. Kaya pinapaalam niya lamang, nagtatanong siya kay Secretary John B. Cremulya, bakit? Ngayon, puntahan natin ang mga latest post ni Pebbles Talaquera. No? Ito, isa-isahin natin. Kung ayaw maniwala ng mga DDS kay Ramil Madriaga na high blood at epileptic daw, di wag, bakit kayo umiiyak? O, yan. Ayaw niyang aminin na kilala niya pero tinanggap niya yung award na may pirma ni Ramil Madriaga at ni Kila. No? Tinatanggi kasi nitong si Attorney Raymond Munsayak, yung pagkakakilanlan sa isa't isa nila nitong si Ramil Madriaga eh. Pero merong ebidensya, ang photograph, ito po yun, no? Oh. Yan, itinanggi ni Attorney Reynold Munsayak, spokesperson ni Vice President Sara Duterte na may kaugnayan siya sa nagpakilalang dating bagman ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga. Pero paano niya itatanggi ang picture na ito? Unang-una, mahirap naman gawin siguro kung AI lamang kasi merong petsa. Ramad Riaga CST, June 30, 2022. Ngayon, wala na ang kanyang Facebook page pero makikita nyo ito sa live natin. At ito po, yung Certificate of Appreciation na ibinigay nila kay Attorney Reynold Munsayak. Ang award po na ito ng ISIP ay pirmado ni Dr. Ramil L. Madriaga. Kaya mahirap pong itanggihan. Matuloy tayo dito. Sagutin mo na kasi ni Sara anong ginagawa niya sa BJMP at ni Joyce dapat? Sino yung dinadalaw? For almost 3 years na napagkakapulong ni Ramil Madriaga, bakit nagka-interest dumalaw si Sara at Joyce dapat? Ayan. Kahapon isang warehouse ang ni-raid ng Department of Agriculture backed by CIDG PNP at ang name ng company ay Solid C owned by Margaret Lu and Willie Lu na nagsampa ng mga kasong kidnapping kay Ramil Madriaga. Sikat na smuggler tong mag-asawa na ito ng mga frozen meat and other agri-fishery products. Nahuli din sila noong 2008 at 2021. Kinasuhan sila sa Department of Justice pero bakit nakapag-business pa din sila? Harry Roque, ito yung mga friendship mo sa smuggling na ginamit mo yung anak at pamangkin ng mali din ang pangalan. Na di umano'y ay may pogo yung mga sinabing kinidnap daw. Lalabas din lahat ng katotohanan, bakla ka. O yan. Eto na. Na-down na ang page ni Ramil Madriaga. No worries. Na-save na natin. Anyways, mga tol. Aabangan natin kung ano ang mga susunod na mangyayari sa pagkakataon na ito. Pero isa lang ang certain dito.
Panibagong kontrobersiya ito nakakaharapin ni Sara Duterte and tingin ko, isa na ito sa talagang magdidiin sa kanya. Napakalakas na ebidensya ang testimonya at mga possible physical evidence na meron si Ramil Madriaga laban kay Sara Duterte. Talagang totoo, ang kasamaan hindi magtatagal at hindi nagwawagi. Ako naniniwala ako na kabutihan pa rin ang mananaig sa huli. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. Salamat sa patuloy po na pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Shoutout po sa inyong lahat. Bye for now mga tol.